si Barbie at saka si David. So, gusto ko lang matanong din, Barbie and David, talagang nagsuscroll muna ako. So, of course, si Barbie, mahilig ng travel din, di ba? I think nakikita ko, nag-travel ka din. Siguro, ano yung, meron ka bang food inspiration when you travel? Or kaya naman parang may favorite dish ka ba na nung nag-travel ka, hindi mo makalimutan? Good afternoon po. Opo, at perfect timing dahil yung upcoming movie po namin ni David, That Kind of Love, na malapit na rin mong ipalabas, ay fortunately, nag-shoot kami sa Korea. Paborito ko yung Korean food. Comfort food ko po yung pag nanonood ako ng Netflix, ganyan, K-drama, gano'n. Kami ng nanay ko po nanonood po. Kami nagiging bonding namin talaga yung food. Kasi naiingit po kami sa mga Koreano pag kumakain sila ng tteokbokki, yung Korean rice cake, yung makikita mo lang sa kalsada nila. Pero ang sarap, ang perfect nung pagka-spicy niya sa lamig ng Korea. Tapos yung chewy texture, di ba? Di mo ba? Relate, galing Korea eh. Okay, ay, di mo ba masarap? Tsaka mura. Tsaka ang hangin niya, ang sarap. Yes. Tsaka yung nagtitinda ng tteokbokki, ang gwapo ko pa din. Hindi mo kasali yun. Yung tteokbokki lang po tayo. Hindi natin malalagyan ng Maggi yung nagtitinda. Yung... Pero ang sarap. Ang sarap po yun. Tteokbokki. Yes. Korean rice cake. Yung takeaway ko ng pogi din yung nagbebenta. So ako din may tanong ako, kasi si Barbie, di ba, mahilig naman siya mag-travel. Itong si David, or Sir David, busy-busy yan, di ba? May acting siya, magiging actor siya sa umaga, pero minsan yata alam ko busy pag gabi na or afternoon. May iba siyang project. Maraming ganap, di ba? Restaurant tour, he has Sobra Cafe and Kuya Korea. So, kumusta naman ang pagiging restaurant tour? Siguro if restaurant tour ka na, so sanay ka na with food, siguro sa Sobra Cafe at least, ano yung favorite na dish mo serve? I would say yung beef tapa. Oo, nagsimula yun nung pandemic pa. Nag-start kami sa isang condominium. So yun talaga yung flagship dish namin. So I would say yung beef tapa. Na-try mo na ba yun? Try ko na. Si Barbie na-try na yun, di ba? Dapat matry ni Barbie. Pero gusto ko ikaw magluluto. Ayoko na yung chef mo yung magluluto. Dapat ikaw. Sige, ako Simple pero special. Sobra tapa. Kaya yung tapa. So, may nakakatawa. So, we only started working with Barbie and David last year when we did Cook with Magic. And talagang kitang-kita natin sa video behind you. Nagsa-start pa lang kayo magluto. Tapos ngayon, nag-vlog ka na, Barbie, about it. Oo, ang galing lang ng transition na parang natuloy yung journey mo as a young cook. Can you share with us, ano yung favorite mong ginawa na dito sa vlog mo? Actually, feeling ko po ako talaga yung target market ng ginawa natin content. Kasi kahit ako na-inspire ako sa ginawa natin na, hindi pala kailangan, talagang certified na magaling na chef para makapagluto ka, di ba? Para mapa-impress mo yung family mo, or simply, kasi love language na rin ng di ba? Quality time, di ba? So, to cook for them, kapag walang trabaho, happiness ko rin po yun. So, ang dami ko po talagang natutunan dun sa aming Cook with Magic, yung egg drop. Nagawa ko yun noong January, di ba? May timer families. Tapos, ngayon, meron akong natutunan, creamy mushroom chicken. Di ba? Ang professional nung tunog. Parang gawin. Yes, parang nasa mamahaling restaurant. Pero ang dali with Maggie. Kasi nga, di ba, na siya, all-in-one seasoning na siya. So, very friendly siya for a newbie cook like me. Thank you. So, maybe tanong natin kasi kanina, sabi niya kay David, dapat si David yung magluto, di ba? Yung favorite mo na isa. Ikaw ba, pinaglutuan mo na si David? Gantay ko nga. Ayan. Hoy, hindi mo yung Cook with Magic natin, ako lang lagi nagluluto. Doon ako na sa assembly part.
turo mo. Para sa'yo. Ayan. Yeah. So, kay David naman, isa pang question is, of course, we know that you have restaurants. Siguro, di mahirap magtayo ng restaurant, di ba? Lalo na very competitive, ang dami ng restaurants out there. Siguro, ano yung advice mo for aspiring food entrepreneurs? Siguro, be brave, take risks, tsaka be self-aware. Dahil I started my business during the pandemic. I was in this, like self-awareness state all the time through meditating, working out, and so one day I went to Cash and Carry to buy supplements. Tapos I came across this samgyup in a bowl concept. So during that time, again, I was meditated. Tapos sabi ko sa sarili ko, parang okay ng concept na to. Diba? So, unang time din, hindi ako self-aware, pakawala yung Kuya Korea. So now, mabilimang branch na. Pero, ayun, syempre hindi siya madali. It's not easy, maraming failures, maraming roadblocks. But I guess just have to keep going every day, learn every day. Sabi, confident na confident. Ano masasabi mo, Ma'am Shi? Na-amaze talaga mo parang maging, ano ba? Pwede mo maka-apply dyan?